Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakaalala at bumati sa aking kaarawan ng isang linggo. Marami pa akong hindi na-replyan ng mga greetings pero nababasa ko po lahat yan. Mula sa inyong mga birthday card, mga sulat, pati na rin sa mga comment section, maraming salamat sa inyo. Gaya ng nakagawian, kapag birthday week, ay lalong mas malawak ang inaabot ng aming mga programang pagserbisyo. Siyempre, nandyan ang ating mga paayuda sa mga magsasaka at mangingisda, mga pagbibigay ng titulo at pagpapalaya sa utang ng mga magsasaka, pamimigay ng mga patient transport vehicles sa iba't ibang probinsya at higit sa lahat, ang pagsasagawa ng zero billing days sa ating mga piling ospital. Ito yung mga natanggap natin mga birthday greets mula sa ilang ospital at gusto ko lang ibahagi sa inyo at sagutin ang ilan sa mga ito. Dear Mr. President Bongbong, Happy birthday! Your serbisyong medikal para sa aming mahihirap ay napakalaking tulong para sa aming pamilya. Nais lang pong ibigay ng aming pamilya ang aming taus-pusong pasasalamat. Naway gabayan pa kayo ng mahabang buhay upang inyong maipagpatuloy ang inyong adhikain para sa inyong mamamayang Pilipino. Mahal po namin kayo. Kaming mga kamag-anak ng pasyente ng PGH. Ang pangalan si Cathy Santos. Naku, maraming salamat. Cathy, at ako'y natutuwa na nakatulong naman tayo kahit papaano. Ito naman ang susunod. Mahal na President BBM, happy birthday po. Maraming salamat po sa lugaw, taho at Jollibee lunch para sa mga kawani ng PGH at mga pasyente po. Malaking tulong po sa mga pasyente namin sa Payward ang pagbabayad po niyo ng kanilang hospital bill. Pagpalain po kayo at ang inyong pamilya ng ating Panginoon Diyos. Caroline Cabal, PGH employee. Oo, kasama ko kayo. Kung hindi sa inyo, hindi natin nagawa ito. Kaya't salamat sa lating mga health workers. Dear PBBM, salamat po sa pataho at palugaw sa aming PGH staff and patients. Maligayang kaarawan po. Sa totoo po, hindi po kayo ang binoto ko nung nakaraang eleksyon. Pero sa ngayon po, natutuwa po ako sa inyong pamumuno sa ating bansa. Salamat po at nakikita namin ang inyong pagtrabaho at pamumuno. Salamat din at mabuti kayong halimbawa ng isang leader, hindi lamang sa Pilipinas, pero mabuting leader sa inyong pamilya. Pinagdarasal ko po kayo ang inyong kabutihan at ang kalusugan para sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Melanie de la Peña, PGH Accounting Staff. Thank you, Melanie. Kasama ko kayo pag lahat ng mga healthcare na ginagawa natin, kaya magpapasalamat din ako sa inyo. Dear Mr. President, happy birthday po. Sana po ay lagi kayong malusog at pogi. Sana nga. Oh. Mr. President, ang hiling din po namin ay mapagtuunan ng pansin ang mga benepisyo para sa mga cancer patient na nakikipaglaban at lumiliban, dumadayo pa sa Manila para magpagamot. Sana ay makasama kami sa mga benepisyo. Salamat sa Jollibee. Malaking tulong po yan. Maria, alam nyo Maria, ganyan talaga, meron tayong mga tinatayo na tinatawag na specialty hospital. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar. Para nga, kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan na kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila para mas malapit, ilalapit namin ang serbisyo ng healthcare sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kawawa natin, mga cancer patient. Dear Mr. President Bongbong Marcos, happy birthday. Thank you for celebrating your birthday with PGH staff and patients. Sana mabasa nyo itong message ko. Many infants remain unvaccinated because it's not available at Barangay Health Center. Please help or call the attention of DOH to provide Penta and PCV vaccine. Our children's health needs protection. Please help our babies. Thank you po. Isang mami. Nako, tamang-tama po yung inyong nasabi. Dahil kakasimula lang natin ng isang malaking vaccination drive na ginawa ng DOH. Unang-una para sa first 12 months na mabubuo lahat ng iba't ibang bakuna para pagkatapos ng first year ng bata
ay makikita natin lahat na ng kailangan ng bakuna ay nabigay na. Kaya tulungan nyo kami para talagang, kasi kung minsan yung iba ayaw magpabakuna dahil natatakot sila, baka hindi maganda yung bakuna, baka lalo masaktan yung bata. Hindi po, lahat itong mga binibigay namin bakuna, tested po ito. Ilang taon na pong ginagamit yan. Kaya puntahan ninyo, kung meron kayong mga sanggol, kung meron kayong mga maliliit na bata, dalhin nyo po, meron na tayong vaccination program. At ang pinakauna talaga na tinutulungan natin ay yung first 12 months ng bata. Tama-tama po yung inyong sinabi at nakita rin namin ng pangangailangan na yan, kaya't naglagay po kami ng programang ganito. Ito galing kay Angelo Arcangel. This handog ng Pangulo reminds us that every Filipino deserves access to healthcare. Salute PBBM. Tamang totoong-totoo yan. Yung programa nga namin bawat buhay mahalaga dahil talagang kailangan natin patibayin yung healthcare natin. Naramdaman kasi natin yan nung COVID. May pagkukulang talaga sa sistema natin ng healthcare. Kaya riniremedyohan natin yan, kaya gagawa natin ng paraan. Imbis na kayo po, ng mga pasyente ang pupunta sa ospital, hahanapin namin kayo para mabigyan kayo ng tulong. Ito naman ay galing kay Madi. Happy birthday po, BBBM. Thank you. Isa po kami sa nakinabang sa inyong program. Isang buwan po kami naka-confine sa NKTI. Napakaganda ng serbisyo, magagaling ang mga doktor at nurse, at higit sa lahat, wala po kami binayaran. Salamat po marami. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Napakaganda namang pakinggan. Lahat yan, talaga naman, dapat ginagawa. Matagal na dapat natin ginagawa yan. Nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin itong ganitong klaseng tulong. Mabuti naman at kayo'y natulungan. Maraming salamat sa happy birthday ninyo. Adrian Bianca, sana po everyday kailangan po yan ng mga kababayan natin, President. Every day should ensure zero billing for patients in public hospitals. Our public healthcare system needs the full support of the government, and public hospitals depend on it to deliver free, quality care to the people. Let's fight for universal healthcare, where financial burdens no longer prevent access to essential medical services. Public hospitals need you. Let's prioritize the health and well-being of all Filipino citizens. Naku, sang-ayon ako dyan. Totoo lahat ng sinabi mo dyan, Adrian. Sana nga, pagka mapalaki natin ang PhilHealth, yung health insurance, mas malaki ang kayang bayaran ng ating health insurance system. Mababawasan talaga ang kailangan bayaran ng bawat pasyente. Number one para sa akin, sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Alicari Limas Apolinaria. Still thankful to this effort, though this is just a band-aid solution, the real needs of the Filipino people. It is only for a day. Still, do not be deceived by this. The money is coming from our taxes, after all. Tamang-tama ang lahat ng kanyang sinabi. Totoo yan. Ay, nako, nakakapanghinaya na nagagawa lang natin ito once in a while, pag birthday, pag kami malaking okasyon, sana nga talaga araw-araw. Ako, kung minsan, pag nagpapasalamat ang tao sa akin, naiilang ako, sabi ko, ba't yung pasalamatan? Hindi ko pera yan na binigay ko sa inyo, kaya hindi nyo kailangan magpasalamat, pera nyo ito. Kaya tama na, I agree with everything that she has said. Talagang yan ang laging guiding principle namin. Kung ano man ang ibinibigay sa amin ng ating mga kababayan, talagang dapat gawin natin lahat ng paraan para magamit ng tama itong pondong ito para maibalik natin sa taong bayan. Maraming pangangailangan ng bawat isang Pilipino at ginagawa namin lahat na kahit papano. Hindi natin mabubuo lahat yan, ngunit gagawin namin lahat para talagang malaking bawas sa bigat na dala, lalong-lalo na sa healthcare, ang mga pamilyang Pilipino. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pang palalawakin at ilalapit sa taong bayan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Walang pinipili sa pagtulong dahil ang bawat buhay ay mahalaga. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.